Feel naman to ni Colette. Kala mo naman talaga siya yung magiging big winner. Yung itsura kasi ni Colette, kala mo naman nakataas na upa eh. Pero ikaw ang baka port runner-up lang itong lintik na ito eh. Naboboring ako din niya. Tagal eh. Shortcut. For me, genuine. Ah! Come on, yo! Yo! Manonood lang? Big 4. Anong Big 4? Yung reaction ni Piang nung manalo siya, hindi ko na natirigan. Now! Ba't ang baho? Amoy grasa. Parang amoy. Asa yung charger nito? Malulubat na. Ready ang suit ni ni Piang eh. Colette, sa akin po, success. Walang iya si Miss feeling perfect. Feeling ko to si Rain, kaya siya ang second runner up kasi siya lang yung mag-congratulate kay Piang eh pag naging big winner. Kasi si Ang sabi dyan sa Pinili Brother, bago pa pumasok ang housemate, alam na kung sino lang yung big winner eh. Oo, talaga si Piang naman talaga magiging big winner dyan. Kasi supported siya ng Manix Management. Ano siya, meron na siya dating Kaya hindi nga katulad dati. ginawan nga yan ng billboard, di malaking billboard. Ang dami niya, may mga pinagawang billboard sa kanya. Dati na na... Dear Kuya, first of all, I wanted to thank you for always believing sa akin. Unang araw ko pa lang dito, pinakita ko na agad si Piang na sobrang Pero insensitive. alatan mo naman talaga siya magiging big winner kasi lagi siyang nominate, lagi siyang nakakaligtas. Ibig sabihin, yung tao sa kanya talaga nakasuporta. Tapos yung mga kasama niya sa loob, Nakapansin sa tuwing na nominate isahan, natatanggal. nag-realize na hindi lahat. Kaya nga yung kalaban niya, etong mga kalaban niya, hindi pa to na-nominate eh. Ay, pero nakaligtas ng huling nomination si Kai. Pero isang beses lang siya na-nominate. Pero yung mga na-nominate, kasi siya lagi ang kalaban sa nomination eh, kaya lagi siya ang ligtas. Oh. Ano siya, parang 5 o 6 siyang sunod-sunod na siya lagi kasali. Lagi siya tuwing Sabado. Lagi siyang kasali. Yung laki ng gastos dito ng Manix. Ang mga naramdaman ko in a short period of time. My experience in your house wouldn't have been notable and significant if it weren't for the bond we as Tumatak siya sa tao dun sa away nila ni Jazz eh. Kasi ginawa nung Jazz, kinausap yung mga kapwa housemate, tapos ang inaano nga nila si Piang. Tapos itong si Colette, gatongera. Ginagatungan. Tapos, basta, nakaka-relate ako sa mga ganun. Ganun lahat ang nakakasama ko sa Thailand. Mga nagkakampihan. Tapos, pagka mag-isa ka, feeling nila kawawa ka na. Tapos, ang makaka-relate lang sa'yo, tsaka ang tutulong sa'yo, lalaki. Kumbaga, sila kasi willing kang pakinggan eh. Ganun sila. Ngayon, yung mga babae, umiiwas. Sila yung, kung sino yung lalapit sa'yo na lalaki or tutulong sa'yo, yun naman yung nilalapitan nila. Ganun sa Taiwan ka din. Kaya bisit na bisit ako pag nakikita kong pinagkakampihan si Piang. Tapos sinagot niya lahat yun. Sabi niya, gusto niyang isipin ng mga tao sa labas na backstabber kayong lahat. Di ba sabi niya gano'n? Ito si Colette, ito yung
isa sa mga halimbawa ng playing safe eh. Kumbaga ano siya, balingbing. Haharap siya sa'yo na nakatawa, tapos sasakay sa'yo. Tapos pag nakaharap naman yung may galit sa'yo, gagatong naman siya doon. Ganun ang style nito ni Colette, gatungera, tapos siya yung pinaka may hidden na inggit. Kumbaga sa lahat sa kanila, feeling ko si Colette talaga yung pinaka masama ang ugali sa ano. Tsaka pinaka plastic to si Colette. Lalo na po, dumating ang mga house challengers. For what? Sa spa? Tapos lumabas yung kulay nito ni Colette nung naging big four na siya eh. Doon na lumabas yung kulay. Kasi lagi siyang pasimple eh. Lagi siyang pinadadaan niya lagi sa ibang tao yung galit niya kay Piang. Kumbaga ayaw niyang sa kanya mag-start. Gusto niya ibang tao yung humaharap para sa kanya. Ganun. Eh kaso nung Big Four, di ba sinasala na sila? Eh, nandun yung AI. O, lumalabas na mismo sa bibig niya. Lagi siyang galit kay Piang. Naiinis siya. Paano maniniwala ang iba sa akin kung ako mismo ay hindi naniniwala sa sarili ko? Tapos, itong si Rain naman, ano siya, madali siyang pakisamahan. Ang ugali niya, hindi siya... Lahat niya pinakikisamahan, hindi siya mahilig manira. Parang gusto lang niya pure friendship sa lahat. Tapos sinabihan niya nga si Piangi na sana best friend daw forever kahit paglabas. Tingnan mo, naging number 2 siya. Wala kasi siyang hidden Lahat niya inaano eh. Ito namang si Kai, masyado siyang self-centered. Hindi siya nakikisalamuha sa iba. Kumbaga, ang nakikita niya lang na i-close si Rain lang. Yun lang ang inaano niya. Parang doon lang siya umiikot yung ano niya. Tapos yung diskarte niya, ganyan. Ito namang si Piang, walang pakialam. Wala siyang pakialam sa iisipin ng iba, pero hindi siya mahilig man tapak ng ibang tao. Kumbaga hindi niya dinajudge yung mga kasama niya kung ganito, may magkarelasyon na parehas babae. Hindi niya dinajudge kung halimbawa ang purpose ni Colette is pera, pagpasok sa o kahit. Hindi siya mahilig mag-judge. Ang ginagawa niya pa, pinagtatanggol niya pa. Halimbawa, gaya ni AI, sabi tinanggap daw ni Colette, kaya parang sirain daw nilang gamit ni Colette. Sabi niya, choice niya yun. Binigyan mo naman kami ng choice. Kumbaga, binibigyan niya ng good reasons yung ginagawa ng tao. Doon lang siya sa good side tumitingin kung ano yung medyo right purpose na pwedeng sabihin or pwedeng maging reason. Hindi siya nagja-judge. Kahit anong gatong sa kanya, hindi siya yung tao na nadadala yung desisyon niya. Ganun siya. Kaya yun yung nakita ng tao na nagpapakatotoo. Tapos sarili niya talaga walang nagpupush sa kanya, parang walang nakaka-influence sa kanya. Kumbaga sarili niya. Tapos pag nagkamali siya, alam niya sa sarili niya na nagkamali siya. Tapos ina-accept niya yung pagkakamali niya. Tapos pag nag-move forward siya, kaya niya din humingi ng sorry dun sa pagkakamali niya kasi aware siya na yun yung mali niya. Yun yung maganda doon kasi para talaga siyang na-mold, 'di ba? Nilabas niya yung personality niya, tapos open din siya na baguhin kung ano yung mali sa kanya. 'Di ba? Wala naman kasi talagang taong perfect. Tuloy na ang panonood ng Love Song. Pero naiiyak talaga ako dito sa Alam mo ba, Love? Hindi ko to pinanood ng simula episode, yung pinakasimula. As in, hindi ko nga alam na. Hindi ko alam kung ano meron dito sa Gen 11. Basta may lumabas lang kasi sa newsfeed ko na si Piang daw yung halimbawa ng na pag pinagtutulungan. Sinare ko lang yung sa wall ko, tapos may mga nakikita akong mga short clips about sa kanya. Tapos nakaka-relate na ako. Tapos parang pinanood ko,
Nung pinanood ko yung mga mga small mga ano lang, mga clips lang. Parang naano ko kaagad yung mga ugali ng lahat ng nasa loob. Parang mabilis kong nababasa ba yung kung ano yung meron talaga sila. Tapos si Piang, alam ko talagang siya ang magiging big winner. Tapos itong si Colette, siya yung parang gatulera lang talaga. Si Jazz Si Jazz kasi may pinag-aralan si Jazz. Kaya lang si Jazz, ayaw niya kasing, feeling kasi ni Jazz, siya yung pinaka, parang ayaw niya magpaano sa grupo, ayaw niya magpalamang. Kasi, syempre, sa totoong buhay, meron talaga siyang narating eh. Kumbaga college degree siya. More on sa pinag-aralan. Yun naman yung kay Jazz. Tapos, dinadown niya si Piang through doon sa narating niya. Kumbaga sa status niya, kung siya, yun, the way siya erase ng family. Parang feeling niya, mas ahead siya doon kay Piang. Tapos doon niya dinadown si Piang. Pero insecure siya kay Piang. Alam mo kung bakit? Doon dahil kay JM. Doon naman siya dahil kay JM, doon siya na-trigger. Pero una pa lang, insecure na silang lahat. Kasi pagka yung mga fire sign kasi, diba, love, diba? Ang lalakas ng aura nila. Halimbawa, sa isang room, tapos biglang pumasok yung fire sign. Ang lakas ng dating, yung tipong, ang lakas ng vibration, diba? Bumalay ko. Oo, ganun ang mga fire sign kasi. Parang hindi sila manahimik sa isang gilid. More on action. Tsaka yung bibig. Halimbawa, isang room, tahimik. Tapos pag may pumasok na fire sign, nagiging rock and roll. Nagiging rock and roll. Tapos ayaw kasi ng boring, ng tapos loud. Halos medyo magkakaparehas ang mga fire sign eh. Ang loud. Tapos, mahilig sa, parang maingay, ayaw ng boring, ganyan. Hindi tahimik, hindi kagaya pero mga earth, madaldal din, pero may portion na nag-iisip muna kasi ewan ko, yung ibang mga fire sign kasi parang more on uuning action bago thinking. Pero yung thinking nila, yung parang medyo naman, hindi more on sa hindi mahilig mangialam ng iba, ganun. Hindi ko lang alam. Di ba ko? Makano kayo to? Pakikiramdam ng iba yan. Hoy! Hindi to pangingialam. Nagbibigil ako ng thoughts ko sa napapanood ko. Oh, hindi ko pinakikialaman kung yung mga choices nila sa buhay. Parang nababasa ko lang kung paano ang personality. Diba? Kasi nakakatulong din yun para kung paano mo sila pakikisamahan. May mga tao kasi na magkakaiba naman, di ba? Siyempre, ikaw, mag-adjust ka din kung ano yung tao. Tsaka, pag alam mo na medyo ayaw sa'yo, siyempre, hindi ka rin magiging all out pag alam mong ayaw sa'yo. Siyempre, si Piang kasi bata pa siya, 17 pa lang siya, all out talaga siya. Hindi pa niya inaiisip yung mga bagay na, hindi pa na 17, 19 yata siya, nagdibo na yun eh. Pero mga ganong edad, kasagsaga ng edad ko noon, lagi akong inaano ng mga medyo may edad sa akin. Lagi akong kinokorek. Laging minamali yung mga actions ko, yung ganon. Tapos para laging basta may mga. Pero pagtandaan niya ni Piang, alam na niya kung paano niya i-handle yung mga ganong tao. Kasi marami talaga magda-down sa'yo mga tao din eh. Pero instead na insecure lang naman pala. Or naiinggit kasi iba yung treatment sa'yo ng ibang tao sa compare sa kanila. Nood ka na. Ang grabe ang bunganga ang banalitan niya. Yung iba kasi dito mga pa-playing safe pa rin ayaw pa rin magsalita kahit mga iba na yung madudumi na yung nasa utak hindi pa rin sinasabi. Diba?
Kaya hindi ka panipaniwala yung ibang mga kasali eh. Ito si Therese talagang ano eh, unang ano pala natanggal agad eh. Maganda din kasi to eh. Threatened din sa kanya yung mga kasama niya eh. Pag hindi pabor yung love ko sa sinasabi ko, utot ka lang ha. Congratulations! Ikaw ang fourth big placer! Ano? Kai! Congratulations, Kai! You are our fourth big placer! Parang hindi makapaniwala si Kai na siya yung fourth big placer. Yung itsura ni Kai hindi makapaniwala na pang fourth lang siya eh. Akala ko talaga si Kulit yung magiging fourth eh. Nagulat pa siya eh. Si Kai nga po ang ating fourth big placer at kasama natin para sumalubong sa ating Doon na tayo. Skip natin yun. 51% of the total votes. Grabe, muntik pang si Rain ang maging big winner. 20 tsaka 27. Ang dami palang supporter nito ni Rain. Congratulations! Ikaw ang third big placer! Kampante si Kulit. Akala niya lang siya magiging big winner. Gulat na gulat pa siya, oh. Nga siya, oh. Akala, hindi pa siya yumayakap kay Piang. Feeling pa talaga neto ni Kulit eh. sigalan nga ating Hindi akalain na third lang siya. grabe nagwawala ang studio ngayon. Buti nga sa'yo. Malubong sa ating third. Hello at Ayaw pa yumakap kay Piang eh. congratulations! Buti nga sa'yo. Alalala, na-skip ko. To announce the name of our second big placer and big winner, the Chief Operating Officer for Broadcast of ABS-CBN, Ms. Cory Vidanes. Good evening, Tita Cory. Hi, Bianchi. Joshua and Bye-Bye, please hand over the envelope. Naging Bianchi na rin si Bianca. Dahil kay Piangi. Big winner. Hi, Bianchi. Sabi niya. Atawa ako dun eh. Bianca naging Bianchi. Natin ang mga anunsyo. Purkit si Piangi eh. Piang and Rain. Kasama ko na ngayon si Tita Cory. Dalawa na lang kayo. Grabe oh, ang ganda na ni ano. Ng taong bayan. One step closer to the big winner title. Kanino Hindi akalain ni Rain na magiging number 2 siya. ang binoto ng taong bayan? Alam mo ba, love, si Rain, hindi niya nilagay sa number 1 list yung pangalan niya nung tinanong ni Kuya kung sino daw ang deserve maging Big 4. Nilagay niya pangalan niya sa number 3. Ay nakuha ng Sabi niya, una niyang big winner si Kai, pangalawa si JM, sunod siya. Tita Cory. Hindi niya talaga nilagay sarili niya sa first, sa big winner. Kaya siguro siya nagustuhan. Bakit club yun eh, pag nilagay mo yung sarili mo eh. Pero lahat sila, yung apat, syempre, nilagay na yung sarili nila. the second big placer. Rain! At ikaw ang big winner ng Pinoy Big Brother Gen 11! Tumataas yung balahibo ko. Hanggang ngayon, nagtataas pa rin yung mga feeling ko buhok ko. Tumataas eh. Ang galing ni Piang. Sabi ko na eh! Ang galing! Sabi ko na eh!
nakakaiyak yung pagkapanalo niya. Ano, Nityang? Kasama natin ang kanyang mga kapay, Mami Zenny, si Daddy Ron. Congratulations po. Thank you. Thank you. Ay, grabe. Sure, you guys are really, really proud of Yang, and everyone is just so excited to see our big winner. Yes, ang ating big winner po ay tatanggap ng trip package for 2 to South Korea at 1 million pesos! Siya rin po ay tatanggap ng 3-month Les Affiliates Ambassador contract worth 400,000 pesos. At siya rin ay tatanggap ng brand new house and lot! Ay, sa bagay, malaki na nga pala ang ano. Parang dati, ganun pa din naman dati yung mga pa-premyo sa ano, no? Big winner, 1 million sa house Hindi and lot. malaki yan. Pero parang lumit ngayon. Eh. Ang iniluklok ng taong bayan, ang anak kabukerang influencer ng Mandaluyong, our Gen 11 big winner, Yang! Ang galing niya. Gulat na gulat si Pia. Hindi niya alam na daming sumusuporta sa kanya sa labas. Si JM nandun sa stage. Hala, grabe. Pero parang hindi niya kamukha yung tatay niya. And she's here, our Pinoy Big Brother Gen 11 big winner, Yang! Ay, ang galing. Mga mahal sa buhay at ex-housemates! Of course, Fiang, tanggapin mo na ang iyong cheque worth 1 million pesos. Ang susi sa iyong bagong house and lot. Si JM ipapakita eh. Ang iba pang mga premyo. Congratulations, Fiang! Grabe, congratulations, Fiang! Alam namin emotional ka. Sobrang happy. Pero ano ang gusto mong sabihin sa lahat ng sumuporta sa'yo? Oh my God! I can't believe this. Okay. Oh my God. I just want to thank each and every one of you guys who is supporting me since day one. And also, I just want to thank Lord. Oh my God. I did it. I want to thank also JM for also one of my, for being one of my support system. Jaren, Tongpan. Oh my God, I love you guys so much. Above Yang, this is your moment. Naiiyak ako. Love you, coffee mo. Naiiyak ako. Naiiyak ako. Ay, nanalo. It has been such a wonderful season. At nagpapasalamat ako, Kuya. Nagpapasalamat ako sa iyong pamilya, to my co-host,
tataas yung mga balahibo ko tsaka yung buko. Linggo-linggo, bahagi po kayo ng tagumpay ng isyong ito. At hanggang sa muli, ang Gen Z Bestie ni Kuya, Alexa Ilaca. O ngayon, yumayakap na kayo kay Piang kasi big winner si Piang. Ang gagaling nyo rin eh, no? Ang gagaling nyo rin eh, no, ex-housemates? Ha? Nakikitalon kayo ngayon? Ha? Pero lahat kayo, puro boto kayo kay Piang. Gagaling nyo rin eh, no? Hangad po namin sa Yung mga ano, naiinggit na naman. Yung mga ex-housemate. Naiinggit na naman yun kay Piang. Ah! mabuting ehemplong ating may Ayan o, apat yung... Ako naman po, si Enzong D. At patuloy sana nating subaybayan hindi lang ang ating Big Four at ang big winner, kundi ang lahat ng ex-housemates sa kanilang battle journey sa labas ng bahay. At ang detalye kung Nakaw, nainggit na naman yung mga ex-housemates. po yan very soon sa ABS-CBN at Star Magic. Ay, nako. Ay manatili rin sa ating mga housemates ang lahat ng aral na binigay sa kanila ni Kuya. Magkikita pa tayo muli. Ang galing. Ay! Isang teleserye ng totoong buhay. Ito ang Pinoy Big Brother! Sinong nagkarga sa kanya? Sino yung nagkarga sa kanya? Ang galing! There's no way. Inshallah.